Good afternoon, church. May I invite everyone to stand up to give reverence for the reading of God's word? And open your Bibles to 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 10. Starting verse 1. Now I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you receive and which you stand, and by which you are being saved, if you hold fast to the word I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day in accordance with the Scriptures, and that he appeared to the Cephas, then to the 12. Then he appeared to more than 500 brothers at one time, most of whom are still alive, though some have fallen asleep. Then he appeared to James, then to all the apostles. Last of all, as to one untimely born, he appeared also to me. For I am the least of the apostles, unworthy to be called apostle, because I persecuted the church of God, but by the grace of God I am what I am, and his grace toward me was not in vain. On the contrary, I work harder than any of them, though it was not I, but by the grace of God that is with me. Let's also take this time to read the gospel all together. The gospel is the good news that God became man in Jesus Christ. He lived the life we should have lived and died the death we should have died in our place. 3 days later, he rose from the dead, proving that he is the Son of God and offering the gift of salvation to those who repent and believe in him. Ngayon naman po, basahin natin sa Filipino. Ang Ebanghelyo ay ang mabuting balita na ang Diyos ay nagkatawang tao kay Hesukristo. Ipinamuhay niya ang buhay na dapat ay pinamuhay natin at inako niya ang kamatayan na tayo dapat ang nagpasan. Makalipas ang 3 araw, siya ay muling nabuhay, katunayan na siya ang anak ng Diyos at ibinibigay niya ang kaligtasan sa sinumang magsisisi at maniniwala sa Kanya. This is the gospel. You may now take your seats. Thank you, Chloe. Bago po magpasimula ang gawain natin kanina, ay nakareceive po ako ng balita doon sa bahay namin na naging dahilan po para ma-stress ako. Minsan ganun po talaga no? Kaya sabi ko, upo ho muna ako, baka mamaya bigla akong himatayin sa sobrang pagod ko sa stress kanina. Anyway, the whole Christendom is celebrating yung pong, ano man tawag doon? Linggo ng Palaspas. No? Palm Sunday. No? So, maaaring marami sa inyo ay nakakita sa labas ng mga may daladalang palaspas dahil po ngayon buong Kristyanismo po ay nagse-celebrate ng linggo ng palaspas. Alright. Magandang hapon po sa lahat. Para po sa mga bisita po natin, ako po si Pastor JR. Welcome po sa ating pang 2:00 na gawain. It's been a while na hindi po ako nakapag-preach, kaya siguro nanibago din ako na, na ganito. Honey, pakipunasan mo nga. Medyo, yan, salamat. Okay. Noon pong June 27, 2009 in Shanghai, China, isa pong 13-story residential apartment na ang pangalan po ay Lotus Riverside ay bumagsak po na parang isang puno, isang buong bloke. Fast forward, September 24, 2025 naman, Bangkok, Thailand, isa pong massive sinkhole ang bigla pong bumulaga dahil po sa paghuhukay sa, ano man tawag doon, tunnel nung subway. Okay? Katabi po yan ng isang hospital, but this time the building remained standing in spite po ng katabing at napakalaki at napakalalim na sinkhole.
Anong pagkakaiba? Proper foundation. And the first attribute ng isang tamang pundasyon ay ito po ay nakatayo sa isang solid ground. Okay, yung matigas na lupa, and preferably kapag ito po ay mataas na building, ito po ay nakatayo sa bedrock kung tawagin. Okay? Yan po ay Geodetics and Civil Engineering 101. Kapag ang construction po, mga kapatid, ay inignore yung katotohanan po ng geodetics engineering, buildings collapse, investments and lives are lost. In fact, ano man pong prinsipyo o issue na hindi po pundasyon sa katotohanan, magko-collapse po yan and bound to fail, at ang mga buhay po ay naapektuhan. Kapag in-ignore po natin ang katotohanan ng, halimbawa, matematika, ang mga negosyo po nalulugi. Ang engineering construction pwedeng mapahamak, and so much more. Kapag in-ignore po natin o dininay natin yung truth of biology, ang resulta po, confusion, social disintegration. May I have my water, please? Ang hirap pala pagka may gitsambong din nag-preach, ano? Thank you. Okay. To continue, halimbawa po yung aviation industry, yung mga eroplano, kapag po nag-fail ito na i-consider yung tinatawag na the truth of aerodynamics, magkakaproblema po ang mga eroplano. We cannot afford definitely to ignore the truth of gravity. Hindi ako naniniwala sa gravity, hindi totoo yan. Tumalon sa building, patay. Yeah? But much more so, ang buhay po natin at ang ating buhay pangwalang hanggan, it will fail when we ignore the truth of Christ's death and resurrection. As believers, we cannot and should never take lightly the truth nito pong kamatayan at ng muling pagkabuhay ni Jesus, which is basically, tawag po natin dyan, the gospel. Ang gospel po naman malawak. Actually, yung buong Bible, pag binasa nyo yan po yung good news. Pero ang nucleus po, the very heart of the gospel is the death and the resurrection of our Lord Jesus Christ. Sabi po ni Paul Barker, isa po itong teacher namin, siya po yung nagtuturo din sa Every Nation Seminary. Ang sabi po niya, the gospel is the answer to all human problems. Hindi ko po tinutukoy dito yung business problem. No? Kaya bang sagutin niya yung business problem ko? Hindi po. We're not talking about money problem. I'm talking about human problems such as character problem, relationship problem, yung disposition natin, our tendencies, our weaknesses, etc. Sa kasalukuyang krisis po na nararanasan natin ngayon, napakadali po yung mag-alala, matakot, mabalisa, mataranta. Bakit? Sino po ba naman ang hindi? No? Dati nakikita lang natin, 2-digit lang doon sa mga karatula ng mga gasolina. Ngayon, hindi na malaman ng gasoline station paano idadagdag yung pangatlong digit. Yeah? Tapos, tataas pa yung singil ng kuryente. Tapos kahit walang pumapatak na tubig doon sa gripo mo, tumataas ang bill mo sa tubig. Ano na mangyayari sa atin? Karamihan naman sa atin, hindi tumataas ang sweldo. No? So ano mangyayari? Umiinit yung ulo natin, napagdidiskenahan natin yung ating mga asawa at mga anak, apektado ang trabaho, apektado ang pag-aaral ng mga bata. Mga kapatid, we must learn how to apply the truth of the gospel in every area ng ating buhay kasi po meron po itong impact in every facet of our lives, maniwala man po tayo o hindi. Okay? Sa serye pong ito, bilang bahagi po ng ating pagdiriwang ng Holy Week, i-discuss po natin yung gospel, pero mas magbibigay po tayo ng emphasis doon po sa katotohanan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Nung nag-resurrect po ang ating Panginoon,
Sa Matthew chapter 28 verse 18, ito po ang kanyang sinabi sa kanyang mga disciples. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Ibig sabihin po nito mga kapatid, bago po siya namatay, ulitin ko, bago po namatay ang ating Panginoong Jesus at bago siya muling nabuhay na maguli, sin and death reign over humanity. Okay. Walang makakatakas po sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Lahat po tayo mamamatay. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, wag muna ngayon. Okay? Maniwala man po tayo sa hindi. No? These two are the greatest enemies of humanity. Subalit, yung kamatayan at muling pagkabuhay po ni Jesus has overcome sin and death. The death, the resurrection of Jesus has overcome sin and death. At matapos po siyang mabuhay na maguli, sinabi ni Jesus na nasa akin na lahat ng authority. And thus, He has now the final say. Hindi ang kasalanan, hindi ang kamatayan. Si Jesus na po ang may final say, pati po doon sa mga sitwasyon po natin, God has the final say. Not sin, not death. Sinabi po ni Paul sa 1 Corinthians 15, ito po yung bandang dulo na nung ating text. Sabi niya, O death, where is your victory? O death, where is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Niyayakap po natin ang katotohanan ito ng Ebanghelyo sa ating buhay. Bakit? Because the doctrine of the resurrection is foundational truth. Sabihin niyo nga po, foundational truth. Para lang po itong bedrock na kung saan itinayo mo yung isang mataas na tahanan mo. Yeah. Basic po yan, sabi ng iba, basic. Yeah. Para po yung 1 plus 1 sa matematika, ABC sa pagbabasa. Sa mga nagninegosyo, para yung law of supply and demand lang yan. Okay? Sa mga police o military, chain of command, basic. Pag hindi mo alam yan, pag ignore mo yan, hindi ka magtatagumpay. Amen? Amen po ba? The doctrine of the resurrection is foundational truth. Balikan po natin yung text natin. In-invite ko po. Buklatin po ninyo yung Bible ninyo, 1 Corinthians 15, verse 1. Kaya ako po pinapabuklat sa inyo yan kasi masarap po na nagkaaroon tayo ng pagkakataong magbuklat ng Biblia, natututo po tayo. Sa susunod na magbabasa tayo, alam na natin kung saan. No? Kapag nasanay po kayo na sa cellphone lang, the next time you hold your Bible, hindi nyo na alam kung saan hahanapin. No? Kasi hindi tayo sanay. Sabi po sa verse 1, Now I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you receive, in which you stand. Ipinapaalala ko sa iyo yung gospel na pinangaral ko, tinanggap nyo, at kung saan kayo'y nakatindig. Ito pong ebanghelyo na ito, which is the truth of the death and resurrection ng ating Panginoong Hesus, is very foundational to our faith. You see, ang Kristyanismo po stands on the foundational truth of the resurrection of Jesus. At yung chapter 15 po, inilaan po yan ni Pablo para lamang po mag-discuss about the resurrection. Sa verse 3 po, sinasabi, For I delivered to you as of first importance. Sabi nyo nga po, first importance. What I also received, that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, and that He was buried, and that He was raised on the third day in accordance with Scriptures. And that's verse 4. Ano sabi ni Paul? Ito yung pinaka-importanting mensahe ko, sabi ni Paul. You see, yung chapter 1 po to chapter 14,
Ang dami pong problemang dinidiscuss ni Paul. Actually, ang Corinth po, makinig po kayo sa akin, ang Church of Corinth po, ang pinaka-gifted, pinaka-anointed, lahat po ng spiritual gifts nasa kanila, pero sila po yung pinaka-chaotic. Ang dami nilang problema. May immorality, may division, may sobrang tatakaw, no? Communion, inubos na lahat ng pagkain, yung iba hindi pa nakakakain. Ang gulo-gulo nila. So sinusolve po yun ni Pablo, isa-isa sa bawat chapter, pero pagdating po sa dulo, alam niyo ang sabi niya? By the way, gusto ko lang ipaalala sa inyo, ito ang pinaka-importante sa lahat. Marami tayong problema, maraming solusyon ako sinasabi, pero ang pinaka-solusyon din sa lahat, eto. Ano yun? Gospel. Marami tayong problema mga kapatid. Problema sa asawa, problema sa anak, problema sa anak, problema sa asawa. Problema sa trabaho, problema sa katrabaho, problema sa pera, problema sa sakit. May kaaway kang kapitbahay, may kapitbahay kang nagpapadumi ng aso sa harap ng bakuran mo, may nagkakaraoke, gulong-gulo ka sa buhay. Sabi niya, marami pwedeng gawin dyan. Pero paalala ko lang, pinaka-importante, gospel. Sabi ni Paul, si Jesus daw po physically died at siya po ay physically buried. Kasi po marami sa Korinto dinideny na si Jesus daw po ay namatay, ay hindi namatay talaga. Okay? Actually, may mga Kristiyano po nagkiklaim na Christian sa panahon natin, nang sinasabi nila si Jesus hindi totoong namatay. Yung, biglang nag-evaporate na lang. So sinasabi ni Paul, he died, not only that he died, but he was buried. And not only that he was buried, but he rose physically. Kaya po sinabi niya, he died, he was buried, and then he rose from the dead. Tingin po kayo sa akin. Kapatid, kapag napasubalian na, okay? Ano daw yun? Nakikita ko yung mga mukha ng iba. Ano nga? Kapag napasubalian na, ibig sabihin nun, na-disprove na. Napatunayang mali ang resurrection. Ang buong Kristyanismo po ay guguho. Ulitin ko. Kapag napasubalian, ayan, naintindihan mo na ngayon, ha? Pag napasubalian na po, ang muling pagkabuhay ni Jesus, guguho ang buong Kristyanismo dahil ito po ang tinitindigan ng ating pananampalataya. Ano po ang sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 14? Karugtong po ito ng ating text. And if Christ has not been raised, then our preaching is in vain. Itong pagpapapagod namin, yung pagkapaus ko na wala na ako ng boses habang tinutulugan ako ng iba. Sabi niya, mawawalan to ng kabuluhan, pati pananampalataya ninyo in vain. Sabi sa verse 17, and if Christ has not been raised, your faith is futile or futile, and you are still in your sins. Kaya naman anong ginawa ni Paul? He proved to them, he proved to us na nabuhay na maguli si Jesus. Ano sabi niya sa verse 5? Gusto ko ipakita ito. Yan, verse 5. And then he appeared to Cephas. Si Pedro po yan, recognized as the leader of the church. Then to the 12, okay, 12 apostles. Verse 6, then he appeared to more than 500 brothers at one time, most of whom are still alive, though some have fallen asleep. Alam niyo, napaka-powerful po niyan. Bakit? Kasi nung panahon po noon, yung oral witness ay masyadong mahalaga. Hindi tulad ngayon, meron ng CCTV, meron video recording, meron kung ano-anong kontrata, yun ang ebidensya mo. Sa kanila hindi po. Yung patotoo ng taong nakakita, eyewitnesses. Sinasabi ni Paul, meron pang mga buhay dito, eyewitness sila. Kung gusto nyo, tanungin nyo. They appeared to them. Jesus appeared to them.
Verse 7, and then he appeared to James. Ito po yung kapatid ni Jesus na ayaw ding maniwala sa kanya sa simula. Okay? Then to all of the apostles, last of all, as to one untimely born, he appeared to me. 4 na beses he appeared. Paulit-ulit po si Paul para lang patunayan na muling nabuhay ang ating Panginoong Hesus. Ganun po kaimportante yung katotohanan ng muling pagkabuhay. I don't know about you, how you give importance to this resurrection of our Lord Jesus Christ as if it's just a thought, but it is a truth that could save us. It saved us and it continues to save us. Later, explain ko po yan mamaya. Okay? Ito po kasi yung pundasyon, yung sandigan, yung tinitindigan ng ating pananampalataya. Kaya naman po, naniniwala ako na hindi in vain ang aming pangangaral. Amen? Sabihin mo sa katabi mong natutulog, hindi in vain yun, ha? Amen? Pag hindi naman natutulog, huwag mo nang kalabitin. Kaya naman, sabi ko natutulog lang eh. Yeah? Our faith is not in vain. It's not futile. At pinalaya po tayo sa ating mga kasalanan, pati po dun sa judgment ng kasalanan. It means that we are saved from our past. Yung mga nakalipas po nating kasalanan, kahit dinudot-dot tayo ng kaaway at sinasabing, I know what you did last summer. Yeah. We are no longer condemned, sabi po ng Romans chapter 8 verse 1. Ano man po yung nagawa natin sa nakalipas, we have been forgiven and our sins have been atoned for because of the death and the resurrection of our Lord Jesus Christ. Not only that we are saved from the past, we are saved for the future. Our eternity is secured. Yeah? Sabi mo sa katabi mo, ligtas ka na. No? Para si Marcoleta lang narinig ninyo, ano? We are saved for the future. Mamatay man po tayo ngayon, wag naman sana. Okay. Mabubuhay tayong magmuli. Dahil si Jesus po, nabuhay na magmuli. May katiyakan tayo, merong resurrection. Kung si Jesus nabuhay na magmuli, di pati ako mabubuhay na magmuli. At the end of the day, panalo pa rin tayo. Amen. Tambak man tayo sa simula, first quarter, tambak ng 50, second quarter, tambak ng 70, third quarter, tambak ng 100, pagdating ng last 2 minutes, equal na. At pagdating ng last 2 seconds, lamang pa tayo ng 5. Secured yung eternity natin, mga kapatid. May mga kapatid tayo namatay na mahirap, namatay na may sakit, may mga kapatid tayo namatay, pinugutan ng ulo. Ano yun? Parang, napaka-tragic naman, pastor. Parang talunan sila. Hindi sila talunan, kapatid. Because at the end of the day, when the resurrection comes, lahat ng nag-persecute sa kanila, lahat ng tumawa sa kanila, malamang nandun. Okay? Habang sila sinasabihan ng Ama, well done, my good and faithful servant, yung mga nag-persecute sa kanila, well done, dun sa baba. Are you with me? Panalo pa rin tayo because we are saved for the future. Tayong mga nanampalataya sa Kanya. Okay, good, Pastor. Save past, save tayo for the future. Paano yung ngayon, Pastor? 150 na yung gasolina. Di ko alam, makakahanap ako ng trabaho pagka-graduate ko. Yeah? Anong sabi ng Apo Hiking Society sa kanilang kanta? Kay tagal-tagal ko nang nag-aaral. Tignan mo kupas ng aking maong. Akala mo ako ay natuto na. Hindi pa rin. Yeah? Hindi mo alam kung may aasahan kang trabaho. Paano na? May epekto ba yung gospel?
Pastor, maghiwalay na kami mag-asawa. May epekto ba yung gospel? You see, sin is defeated and no longer has power over us. Yes, nagkakasala tayo. Yes, natitempa rin tayo, but it can no longer condemn us. Amen? But I want to point out something na binanggit po ni Paul doon po sa verse 1 and verse 2. Balikan po natin yung verse 1 and verse 2. Now I would remind you, brothers, of the gospel because I preached to you which you received, in which you stand, by which you are being saved, if you hold fast to the word I preach to you, unless you believe in vain. Sabi niya, itong gospel na to, dito tayo nakatindig, and by which, sa pamamagitan nito, we are being saved. Yeah? Anong tense yun? Yung iba, natitense na. Okay? Present, progressive. We are being saved. Mga kapatid. Sinasabi ni Paul, because of the gospel, we are being saved. Can we flash that? Sa theological terms po natin, ang tawag po dyan ay sanctification. Sa Tagalog, pinapaging banal tayo. Unti-unti, from glory to glory. Okay? Pero conditional po yan. If we hold fast, ano ba sa Tagalog yung hold fast? Mabilis kumapit. Ibig sabihin nun, kapag ka talagang niyakap mo yung katotohanan ito, ang sinasabi ng Bible, babaguhin ka ng katotohanan ito. Asawa kang lalaki, you believe and you embrace the truth of the gospel, the death and the resurrection of our Lord Jesus Christ, that by His sin, by His death, our sins have been forgiven. By His resurrection, we will be made alive again. Kapatid, kapag niyakap mo ang katotohanan ito, ikaw bilang asawang babae, asawang lalaki, anak na swail, anak na mabait, babaguhin ka ni Lord. Unti-unti. Yung iba, mas mabilis kaysa sa iba. Yung iba naman, medyo may kabagalan ng konti. But just the same, babaguhin tayo ng ating Panginoon if we hold fast to the faith. Ang sabi niya, unless na lang na kayo ay hindi talaga nanampalataya. Kasi pag tayo nanampalataya, kapatid, ang bunga po niyan ay pagbabago ng buhay. Pero pag walang nababago sa iyo, 10 taon na, sandali lang. Baka you believe in vain. Maybe you did not truly believe. Pero as long as nababago ka ng Panginoon, tsatsagain ka ng Holy Spirit. Why? Because we are being saved by the truth of the gospel. Yung character na po natin magbabago, yung perspective natin sa buhay magbabago, ang attitude natin magbabago, yung disposition natin sa buhay magbabago. At si Pablo po mismo ang example po nito. Sabi po sa verse 9, buklatin po natin ang Bible natin, verse 9. For I am the least of the apostles, unworthy to be called an apostle because I persecuted the church of God. Sabi niya, napakasama akong tao. But by the grace of God, he's talking about the death and the resurrection of our Lord. But by the grace of God, I am what I am, and His grace toward me was not in vain. On the contrary, I worked harder than any of them, though it was not I, but the grace of God that is with me. Dahil dito sa katotohanan ito, ako na masama, naging mabuti, tapos among the apostles, ako pa yung talagang pinaka-nagtsaga. Pwede naman siya magpetiks-petiks. Mga nagtatrabaho dito, kung kayo po'y mananampalataya ng Panginoon, tas petiks-petiks kayo, bakit hindi nyo naiintindihan yung gospel? Bakit? Pero mo biniyayaan ka ni Lord, kinaawaan ka ni Lord. Eh yung trabaho mo, pagsamba mo yun at pasasalamat mo sa Diyos, tapos petiks ka.
Alas 8 ang pasok mo, darating ka 8:30, tapos magme-make up ka pa. Di ba? Ang lunch break, 12, 11, naka-lunch break ka na hanggang 1 o'clock. Tapos pagdating ng Sunday, hallelujah, praise the Lord. Hello? Eh sabi ni Paul, I work harder because of the grace na binigay sa akin. That's why the gospel, the grace of God, applicable in every facet of our lives. At hindi lamang po yung individual change, kundi pati family gets affected, societies are influenced, changed by our faith in the truth of the gospel. Believe it or not, eventually, dahil po sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesus, ito pong universe na to, it will by itself be renewed because Jesus has risen again. We are changed by the truth of the gospel if we continue to believe in it, if we hold fast to it. Ito man po ay patungkol sa marriage, tungkol sa business, career, sa ating pag-aaral, the way we relate with our enemies. We are changing hindi po dahil sa sarili nating kakayanan o kapangyarihan. At nagbabago tayo hindi para i-cater yung favor ni Lord, para i-bless ako ni Lord, kailangan magbago ako, magpakabait ako, hindi po. Bless na tayo. Tingnan mo yung katabi mo. Pinagpala. Tingnan yung katabi. Sabi baka mami, natutulog na naman sasabihin ni Pastor. Pinagpala yung katabi mo kasi nanampalataya yan kay Jesus. Okay? Gumagawa tayo ng mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos. Bakit? Kasi nanampalataya tayo, yun yung pagsamba natin, pasasalamat natin sa Diyos. We are changing, we are being sanctified simply because of the grace of God na natagpuan po natin doon sa katotohanan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. I'm about to finish, but I think before I conclude, it's but proper and fitting that we do our communion at this point. I would like to ask our ushers to ready. I'd like to ask our music team to ready as well. You see, kaya nagko-communion po tayo minsan once a month, minsan twice a month, like next week we'll still have communion. Anong sinasabi ng Panginoon? Do this as often as you can. Why? Because God wants us to be reminded always of the truth of His death and resurrection. Sabi po ng Bible natin, when you drink it, when you eat and drink, do this in remembrance of me. Lagi ko po itong sinasabi. Bakit natin gagawin? Kasi madalas nakakalimot tayo. Pag dumaan tayo sa pagsubok, pag dumaan na tayo sa maraming problema sa buhay, nalilimutan na natin yung katotohanan na si Jesus ay namatay para sa atin. Nabuhay na maguli para yung past mo, yung present mo, at yung future mo maging secured sa Kanya. Amen. Ngayong araw na ito, sa oras na to, paaalalahanan natin muli ang ating sarili. Tayo po tayong lahat.